Mga kababayan, gusto ko pong ibahagi sa inyo itong sinabi dito ni Sir Ballpoint dahil isa rin po ito sa aking mga panawagan. Pakinggan po natin at ating pong pag-usapan. Nung mayor pa po si Sara Duterte, diyan sa Davao City mga pre, ay 2 billion pesos po pala ang confidential funds ng babaeng ito. At hindi po natin malaman kung talaga bang ginastos po ba talaga sa confidential ang mga perang ito. Kasi kaduda-duda na po itong mga pinagagawa ni Sara Duterte, no? Kasi dito pa lang sa 125 million pesos na to mga pre, hindi niya na po nagamit ng tama. Kaya ang tanong po ngayon, yung 2 billion pesos na confidential funds noong siya ay mayor pa mga pre, nagamit ba yun sa tama? Kasi ako hindi po ako naniniwala, no? Na itong si Sara matino. Oo, totoo po yan. At saka jackpot si Sara, no? Kasi nung time na yon, suportado siya ng tatay niyang bangag na si Digong. Oo, kaya alam mo yon, parang pinondohan siya ng pinondohan kasi syempre, ikaw ba naman, tatay mo nasa taas, di ba? Oo, kaya mga pre, no? I-share po natin ang video ito at dapat po mapanagot itong si Sara Duterte kasi ako'y naniniwala na ang 2 billion pesos na confidential funds diyan sa Davao City nung mayor pa siya ay malamang hindi po nagamit ng tama. Okay? Yan po ang katotohanan dyan. At yan po ang nararamdaman ng taong bayan ngayon na Sara Duterte, no? Mapanagot itong babaeng ito. At Sara Duterte, ibalik mo ang pera ng taong bayan kasi hindi yan para sa'yo. Mahiya ka naman, Sara Duterte. Ang kapal-kapal talaga ng ating vice, no? Vice President. Talagang sagad sa buto, no? Yung kanyang kakapalan ng pagmumuka. Kaya ako'y naniniwala mga pre na itong si Sara Duterte ay meron pong kapalpakang ginawa, lalong-lalo na nung mayor siya. 'Di ba? Imagine 2 billion pesos confidential funds tapos mayor ka. Ano 'yun? 'Di ba? Saan mo nilagay yung mga perang yan, Sara Duterte? Ako na yung nahihiya para sa iyo. Kaya mga pre, paki-share po ng videong ito. Ako po ay sumasang-ayon kay Sir Ballpoint dahil kung narinig nyo na po ako, isa rin po yan sa binabanggit ko sa inyo na panawagan ko at panawagan natin sa ating mga leaders, no, na imbestigahan din ang confidential fund or paggamit ng confidential fund ni Sara Duterte nung siya yung mayor pa lang ng Davao City dahil umabot po ng 2.5 or 2.6 billion pesos, no, sa 6 na taon na kanyang panunungkulan bilang mayora ng Davao City. Umabot po ng 2.5 or 2.6 billion ang hinawakan niyang confidential fund. Sabihin ko po sa inyo, bukod sa may confidential fund sila doon, may anti-insurgency fund pa ang AFP na nakalaan para sa Davao City. So kung lagi nilang sinasabi na para sa paglaban yan sa insurgency, yung confidential fund nila Sara doon, bakit kumuha pa kayo ng anti-insurgency fund na umabot din po ng bilyon? If I'm not mistaken, almost 1 billion per year, no? Nung panahon po nung tatay ni Sara Duterte na si Rodrigo Duterte nung presidente siya. So, sandamakmak po ang confidential fund at ang pondo na inilaan diyan, maliban pa yung 51 billion pesos na sabi infrastructure project or anti-flood or flood control project. Pero nakita naman po natin ang binisita ni Secretary Vince Dizon, may unfinished or substandard na flood control project sa Davao City. Kaya nga po binaha noong mga nakaraang linggo or nakaraang buwan ang Davao City. So talagang binuhusan po ng pondo, ng kung ano-anong pondo ang Davao City nung panahon ni Rodrigo Duterte bilang presidente. Pero ang tanong po natin, kung si Sara Duterte ngayon ay nakakitaan ng sandamakmak na mga ebidensya ng maanumalyang paggamit ng confidential fund niya noong siya ay DepEd Secretary at ngayon ay Vice President sa dalawang ahensyang iyon, kung sandamakmak ang red flag at mga ebidensya ng maling paggamit or illegal na paggamit ng confidential fund, ngayon, paano pa nung hinawakan niya ang 2.6 or 2.5 billion pesos na confidential fund nung siya'y mayor pa lamang. Confidential fund pa lang ang pinag-uusapan natin, iba pa yung regular fund, mga kababayan. Kaya ako po ay naniniwala na dapat yang imbestigahan. Nag-a-agree po ako kay Sir Ballpoint. Yun na lang mga
sinabi ni Acosta kahapon sa impeachment trial, mga kababayan, ang dami pong mali na ginawa nila. Hindi siya ang nag-disburse, siya ang SDO. Si Acosta po ang SDO, aminado siya at aminado siya na siyang accountable at handa siyang makulong. Pero aminado rin siya na hindi naman siya talaga ang nag-abot ng pera sa mga informant o hindi naman siya talaga ang nagbayad. Yung po ay illegal, yung po ay mali. Dahil ang sinasabi sa joint circular, ikaw mismo ang direktang magbabayad sa mga end payees. Yung mga huling tatanggap ng pera, ikaw ang mag-aabot nito. Hindi sila chika, hindi security officer, mga kababayan. Alam niyo, pansin ko nga po dito kay Acosta kahapon, para siyang aanga-anga. Hindi ko alam kung nagdadrama or nagpe-pretend na aanga-anga or alam niyo yun, kung mag-sorry, OA. Sorry po, sorry po, sorry po. Sobrang mag-sorry. Parang bang akala mo inaapi. Yan ba yung gusto nyong i-display sa mga tao, ipakita sa mga tao na ang mga tauhan ni Sara Duterte ay inaapi sa impeachment trial? Yan ba yung layo ninyo? Mga kababayan, ang dami pong red flag ng paggamit ni Sara Duterte ng kanyang confidential funds sa OBP at DepEd. Kaya po dapat manawagan din tayo, kagaya ni Sir Ballpoint, na imbestigahan din ang kanyang paggamit ng confidential fund nung siya'y mayor pa lamang. Bilyon po ang inabot, 2.5 or 2.6 billion pesos, mga kababayan. So ito po ay hindi biro. Hindi po to biro. Maraming tao ang naghihirap dahil sa korupsyon. At nakakitaan natin na maraming senyales or signs or ebidensya ng korupsyon ang paggamit ni Sara Duterte ng confidential fund. Kaya hindi po natin yan dapat palampasin. Ang isa pa po sa naalala ko na pick up ko kahapon sa sinabi ni Acosta, no, patungkol dyan sa paghawak nila ng confidential fund, si Acosta ay umaasa lamang sa tiwala kay La Chica, na kapag sinabi ni La Chica, wag mo nang tanungin, ma'am, confidential yan. Kapag sinabi nila, chika, dito namin ginastos, hindi na bubusisiin ni Acosta. Siya ang SDO ha, siya yung mananagot. Siya yung may responsibilidad at accountability, siya yung makukulong. Ang laging sinasabi ni Acosta na para bang script na lamang ay si Ma'am Inday Sara po kasi ay pinagkatiwalaan sila Chika. Sila Chika po kasi siya po yung security officer, siya po yung nakakaalam sa mga confidential activities, blah blah blah. Yun po ang paulit-ulit na sinasabi ni Acosta. Nairita na nga po si Senator Soto Nairita na po si Senator Soto at sinabi niya paulit-ulit daw po yung template. Parang hindi lang parang script na po talaga. Pati si Senator Lacson sabi niya, wala naman ako makukuha dito eh. Sila na po yung sumuko eh. Dahil talagang si Acosta handang makulong, paulit-ulit ang sinasabi at nagpe-pretend na hindi alam, nakalimutan, matanda na daw siya. Eh yun yung mga sinabi niya eh. Hindi niya alam, nakalimutan niya, at ang paulit-ulit niya sinasabi, sila chika, sila chika, sila chika. Pero siya yung handang makulong. Ito po ay, alam niyo, sa matatalinong tao, masasabi niyo talaga na tayo niloloko, ginagago, pinaglalaruan. Hindi nila ito inaasahan, mga kababayan. Na akala siguro nila na nagagawa nila sa Davao City, sa LGU, nagulat sila. Hindi ito pwede, hindi uubra to sa national. Hindi nila ito inaasahan. Sa totoo lang, nagpapasalamat ako kay PBBM dahil binigyan niya ng confidential fund. Kasi si Sara Duterte naman na nagpumilit dito eh. Imagine December na, humihingi pa rin siya ng confidential fund. Ngayon, yung iba sinasabi, sinisisi si PBBM kasi nagbigay ang OP, Office of the President, sa OBP ni Sara ng confidential fund. Ako po hindi ko po sinisisi, nagpapasalamat po ako dahil kung hindi po nangyari yon, hindi natin malalaman ang kabalbalan at ang kawalanghiang ginagawa sa pondo ng taong bayan, mga kababayan. Kung hindi po ginawa ni PBBM yon, hindi po malalaman ng mga Pilipino na ganyan pala ang klase ng paghawak ni Sara Duterte ng confidential fund. Hindi po mabubulatlat ito, hindi po mabubulgar ito sa taong bayan. At ngayon, nalaman natin na kung ganyan pala kayo humawak ng confidential fund, ano pa ang ginawa nyo sa confidential fund na bilyones sa Davao City. So dun sa mga nagsasabi na
unconstitutional yung ginawa ni PBBM or ng Office of the President ng pag-transfer ng 125 million pesos kay Sara Duterte, mali kayo. Para sa akin, tama na nangyari yon, tama na ginawa yon, dahil doon, nakita natin kung ano ang makatiwalian at kung ano ang mga kawalanghiyaan at kabalbalan sa paghawak ng pondo ni Sara Duterte sa pondo ng taong bayan. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nangyari yon. Dahil kung hindi nangyari yon, hindi natin malalaman ito. Baka patuloy nilang ginagawa yan. Kung hindi nabulat-lat yan, kung hindi nangyari yon. Pinilit ni Sara Duterte na makakuha ng 125 million ng confidential fund sa ating gobyerno. Pinilit niya si PBBM kahit matatapos na ang taon. Nung natanggap, pinilit ubusin. Tapos nalaman natin na hindi lang palabas sa inubos. Ang dami palang red flag, ang dami palang kabalbalan. So, ako, siguro, hinayaan na lang ng Diyos na mangyari yan. Talagang yan siguro yung plano ng Diyos para mabulat-lat sa taong bayan kung ano ang sistema ng kampo nila Sara Duterte, kung paano sila humahawak ng pondo ng mga Pilipino. Maraming senyales at signs ng anomalya at kakurakutan, mga kababayan. Dapat po balikan ng COA. Siguro ibang COA ang nag-audit nung confidential fund ni Sara Duterte nung mayora pa siya. Siguro, ewan ko, hindi ko, pwede ba natin sabihin? It's safe to say na magkakasabot sila doon. Local COA yata yung nag-audit doon eh. Kung akong tatanungin, ipa-audit ulit, ibang COA ang mag-audit. Kasi nga, kung ganyan ang kanilang kalakaran, kung ganyan, sabi nga ni Attorney Ligutan, kung ganyan ang modus nyo, modus operandi nyo, dito, sa OBP at sa DepEd, ganyan din. Malamang sa malamang, ganyan din ang ginagawa nila sa Davao City. At kung ganyan din, mali, illegal. Sabi nga ni Attorney Kapunan, scam, mga kababayan. Imagine nyo, sabi niya Acosta, pinare-receive daw niya kaya La Chica yung pera, no? Pinapipirma niya na na-receive yung 125 million. And then later on, kapag nakapagpasa na si La Chica ng ilang dokumento, babawiin yung proof of receipt, yung acknowledgement na natanggap ni La Chica, yung 125 million, babawiin ni La Chica. Eh hindi po, di ba dapat tatlong kopya yon? Di ba tatlong kopya yon? Iaabot ni Acosta yung 125 million kay La Chica, bilang patunay na natanggap ni La Chica, ipare-receive ito, acknowledgement na I, Colonel La Chica, receive 125 million on this date and time with your name and signature, with the name and signature of La Chica. Yung papel na yon, binawi ni La Chica. Pina-receive ni Acosta, tapos yung pinirmahan, binawi din ni La Chica. Yung po ang testimonya ni Acosta kahapon. Saan ka nakakita ng ganyan? Saan ka nakakita ng ganyang modus? Ibibigay mo yung 125 million, ipapareceive mo sa kanya, pero yung patunay na ni-receive niya, yung 125 million, binawi. Kinuha ulit nung nag-receive. Eh paano kung biglang magsinungaling yan? Hoy, wala kaming natanggap na 125 million sa'yo, Acosta. Bayaran mo yan. Paano kung pinaghati-hatian nila yung 125 million and then later on itanggi kay Acosta na bakit kami magbibigay sa ng accomplishment report? Eh wala ka naman binigay sa amin na 125 million. Hindi po ba aanga-anga si Acosta? Hindi po ba susunga-sunga? Yung acknowledgement receipt, no? Dapat tatlong kopya yan. May kopya si La Chica, may kopya si Acosta, at may kopya dapat si Sara Duterte. Yan po yung tamang gawin. Pero ano ginawa ni Acosta? Isang kopya na nga lang, ibinalik pa kay La Chica. Hindi po ba isang kasyungahan yan? Or kung hindi man kasyungahan yan, yan ay modus, yan ay paraan ng pagnanakaw, mga kababayan. At malamang sa malamang, ginawa din nila yan sa Davao City. At yan yung tinatanggi ni Acosta na hindi na niya maalala kung ginagawa din nila sa Davao City. Imposibleng hindi mo maalala yon, yung bagay na lagi niyong ginagawa. At napakahalagang gawin. Hindi po ba mga kababayan, nakaka-prostrate po ang panonood natin kay Acosta kahapon? Nagdadrama, nagpe-pretend, ang daming nakalimutan, umiiyak, kung mag-sorry, hindi po ako naawa.
Ewan ko kayo kung naawa kayo, ako po hindi naawa eh. Nairita ako at na-prostrate. Dapat pag ganyan, huwag kayong magdadrama dyan. Pera ng taong bayan ang pinag-uusapan dito para kayong mga bata at nagpapaawa eh. Ano to? Kalimutan na natin yung bilyones, yung daan-daang milyon dahil nakakaawa kayo. Yan yung paandar dyan ni Senator Amy Marcos eh. Kaya kung bakit tinanong nito kung anong kalagayan ng asawa ni Acosta eh. Tapos umiyak na si Acosta. Tapos kung mag-sorry, sorry po. Di ba mga kababayan, ito naman si Senator Amy, ano naman kinalaman ng impeachment trial sa kalagayan ng asawa ni Acosta? Interes ng bayan ang malaman ang totoo sa pag-handle ni Sara Duterte ng pera ng taong bayan ng confidential fund. Bakit kailangan mo pang magtanong tungkol sa kalagayan ng asawa ni Acosta? Para ano? Para umiyak si Acosta? Para maawa ang mga DDS? Para maawa ang mga taong bayan? Para kalimutan na natin ang mga senyales ng nakawan or katawalian dyan sa paghawak ni Sara Duterte ng confidential fund? Ganun ba yon? Sobrang nakakadismaya ito sa Senator Amy, sa totoo lang. So mga kababayan, grabe po, no? Kahapon po para sa akin pinaka-frustrating na nangyari na impeachment trial sa history ng Pilipinas. Nag-aanga-angahan, nagdadrama, ang arting magsalita, pabebe, parang bata, clueless, parang syunga. Alam nyo, siguro kaya siya kinuha ni Sara Duterte bilang SDO dahil madali siyang mauto, sunod-sunuran, oo lang ng oo, at aang-anga. Walang pakialam sa mga rules, sa mga tamang gawin. Basta pag sinabi ni Sara o nila Chika, eto yon, tanggapin mo yung paliwanag namin, wag ka na magtanong. Parang ganun. Ganun po yung nangyari. Na parang kapag sinabi nila Chika at nila Sara Duterte, wala nang karapatang malaman si Acosta kung ano yung mga tama at mali, hindi na siya pwedeng mag-imbestiga, tanggapin na lang niya. Para sa kanya, mahalaga yung tiwala kaysa sa mga official receipts. Parang tinanggalan nyo ng karapatan ng mga Pilipino na malaman kung ninakaw nyo ba or binulsa nyo ang confidential fund or kung ginamit nyo. Para po sa akin, kung tatanungin nyo, sorry, pero may judgment na ako dyan. Obvious, ninakaw po ang confidential fund. Yun lamang mga kababayan. Huwag po tayong tumigil sa panawagan na imbestigahan din ang confidential fund ni Sara Duterte sa Davao City. Magsalita po tayo. Yun lang mga kababayan. Salamat po sa panonood.